Sige, maigsoon aton sab nga ipadayon ang paghiskot pagtuon sa pulong sa Ginoo atong gitagapagtagad ning mga bersikulo sa Biblia nga nagatudlo nga nagoy mga tao maigsoon nga dili chosen dili chosen to salvation gumikan kay sa buhi pa kana bang way pagtagad sa Ginoo hiabtan lang sa kamatayon nga wala gyud as if nga walay nagbuhat nila nga Dios nga manggam wala silang una na niya sa samtang buhi pa kana bang hilabihan ka pakita Diyos kadautan naming nga na pastor na ako bitong makita sa imo tanaw ko sa YouTube kinibang mga dagkong mga presuan sa tibok kalibutan kung mag-isgot ka maigsunog kana bang kamang tastaw naadihagod nayusa dito nga ang iyang napatay personally napatay siya 15 katao so grabe himo niya na kana ba personally good ba si Hitler gabi yung putong napatay pila ka milyon tong ipapatay ni Hitler pero kay di man siya mo'y nangunay gamit man siya katong ayang mga sundalo gas chamber dito sa Germany o sa bang panglugar kanang yan ang condition ba kana sa mga non-religious people na pero din sa Biblia na ay mga taong reliyoso maigsoon religious but then mga reprobates again atong hisgutan ning mga taong mga sinalikway sa Ginoo bisag religious bisag mga religyoso mabitaw na ako kanang ginabalik-balik mentioning 2 Corinthians 13 maigsoon versikulo 5 nga ingon pa ni Paul din so siha inyong kaugulan kung naabamos pagtuo examine yourselves whether ye be in the faith kana warning mo na examine yourselves kaya dito po sa Korinto maigsoon na pwede ka mga badlungon dito there is itong mga naisgutang versikulo just like for example na-mention na ito itong sa Acts chapter 13 kato si nga si Elimas sana gitawag yun ni Apostle Paul maigsunog ikaw nga anak sa yawa unya na po dito maigsoon sa Buhat kapitulo 18 versikulo 6 literally gisupak si Paul yato mga tao nga samtang gawali si Paul dito sa Acts chapter 18 pagbisita niya dito sa Corinto sa iyang second missionary journey unya diri na po maigsoon sa unang Corinto 16:9 ato sa ning basahon kadali and then mo proceed tayo maigsoon ni ining unang Korinto kapitulo 16 versikulo 9 yung ni Paul din for a great door and effectual is open unto me so rin akong buluhaton nga giablihan si Ginoo kaniya and there are many adversaries adunay daghang mga kaaway usang kaaway may suon mga taong mga supakiro sa kamatuoran o gimension na ni Apostle Paul mga igsoon dire sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 sige itong talahon sa nikadali sige itong nabiyaan po nato gahapon gani okay nagisgot may igsoon na yung mga taong dili mo to sa pagka-Diyos ni Kristo unya naapoy mga natuwa nga Diyos si Kristo Jesus pero sa kaluwasan sa di pa nato basahon ng 2 Timothy chapter 3 sa kaluwasan maigsoon gatudlo og mga doktrina nga di mao sama palitan na kinahanglan kagyud daw mamimbro sa ilahang
iglesia aron ka maluwas. Gapon ang gabi iba nga naghimo ta og funeral service during dapita sa may there's may part of Davao City gapon gitawag Tinago, no, diya sa sitio Tinago, there is Pangi, no, Pangi, Davao City nga naboy namatay ba unya gihangyo ta nga pwede maghatag message. So ako nag-precise kay akong libaluan nga na mga kanabang parentes na namatay na as pundok nga kung lagi kinahanglan gyud kang mamembro silang iglesia aron maluwas. So ipasayas na ko ng gabi nga dili man ang kaluwasan pinaagi og church membership. Mawita na magsuo, no? Pati daghan na mga taong gatuog yun na ba nga kinahanglan kang mamembro sa usa ka pundok aron ka maluwas. Pero tayo mo yun, ikaw lagi pastor, naamli ka sa Baptist. Tinuod na ni ako diri sa Iglesia sa Ginoo, Sovereign Grace Landmark Baptist Church. Ni ako din, pero man ko di manhi din aron ko nga maluwas pinagi sa pundok. Una, ang akong kaluwasan na sinatin na ko na diha kang Ginoong Jesucristo. Then, next to that is, gitawag ko niya, aron mo sunod ka niya diya sa biblikanong bautismo. So, asan po bautismo diya Siyempre dito gyud sa iglesia sa atong Ginoo. O karon nga pangalagad, dili aron maluwas, kung dili, tungod kay nasave by the grace of God. Niya basahon sa naton ikadahong Timoteo 3 niya atong balikan ning isyu sa mahito sa bautismo maison kay dunay mga bersikulong gamiton sa uban mitungod ining salvation by baptism. Katong sa church membership masay mga bersikulo ang pagpakgang nga ang tao maluwas dili pinagig pundok. Sabay mga bersikulo before ta sa baptism day sabay mga bersikulong magpamatuod nga ang kaluwasan dili pinagig pundok kundi pinagig kang Kristo Jesus. May soon una diri sa Buhat 4:12 ay mo kalimutan na salamat kayo nga kinitong programa ron di lamang madunggan sa Facebook sa DXGS Jinsan dinisab sa ang FM Kantilan, no? O usab bisa pa sa kang brother John Ruben, no? Nga Facebook nga diin madunggan ning ato nga programa. Amat kay John ha. Kini bang Buhat 4:12 o sa ingon ni Pedro diha. Matol pa ni Pedro sa dihang gi-question siya. Pungutan na siya ba? Kada bang kung gawali sila unya katong taong buta bitaw rather bakol nag-ayo nila mamning record sa Acts chapter 3 lahos sa chapter 4 patong ingon si Pablo rather si Pedro verse 12 Acts chapter 4 neither is there salvation in any other for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Oo, sa daw higala. Wala daw laing kaluwasan panibisan kinsa. Kay wala nay laing ngalan nga gikahatag sa silong sa langit. Diha sa katauhan nga niini mga luwas kita. Mato pa ni Pedro, masayb ta, wala laing ngalan. Kaysa manangalanan na. Kaysa manangalan. Matthew 1:21. Nganlan mo siya, mato pa sa angel nga to sa kang Joseph, ang pamanunon ni Maria. Nganlan mo siya, Jesus, kay siya magaluwas man sa iyang katauhan gikan sa ilang mga sala. Kaysa ngalan ng tao, makasinatig kaluwasan ni gala, walay lain ngalan sa itong Ginoong Jesucristo. Ang gibuhat ni Kristo dito sa cross mo to'y paagi higala nga sa iyang dugong giula mo to'y makahinlo sa sala sa tao. Dili ang church membership. No, let us remember na atong duman maigso na si Kristo mao ang magtutukod sa iglesia. Siya ang ulo, ang iglesia iyang lawas. Asa mabasa na to na
Kolosas Kapitulo 1, unya din na sa Colossians chapter 1 and then verse 18. Ingon pa din ni Paul. And he is, kisa nang he diha nag-refer. Nag-refer ka na, nagpasabot ka na sa kang Ginoong Hesus Kristo. So good sa verse 13, no? Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Kinsa ba itong nag-uula siyang dugo ibabaw sa cross? Pinagi lang kang Christ. Dili ba yung amahan mo yung nagkapagkamatay, ha? Ang anak. Even the forgiveness of sins. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Verse 16, for by him, pinagi ni Christ, were all things created that are in heaven, tanang butang, nga nabuhat na dito sa langit, dresiyota, makita o dili makita, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers, all things were created by him and for him. Kasi naghibo ni tanan, gibuhat kini ni Ginoo Hesus Kristo. And he is before all things, and by him all things consist. Verse 18, and he, that refers to Christ, he is the head of the body, the church. Si Kristo Jesus maigsoon, siya mao ang ulo sa lawas, nga mao ang iyang iglesia. Karon asa man ang tao mosulod aron maluwas, sa ulo or sa lawas? Kasi kay ulo, si Christ ang ulo sa iglesia. Unsa ang iglesia? Lawas. Ang pangutana ron, asa man ang tao angay muagi aron makaabot siya sa gingharian sa langit. Ito tanaw na Biblia, ha? John chapter 10 and then verse 9. Juan Kapitulo 10 versikulo 9. Matod pa din sa atong Ginoong Hesus Kristo. Nagisgot siya maisoon kining John chapter 10. Nagisgot siya din nga siya mao ang pultahan. Siyang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon this verse 9. Christ said, I am the door. Ako ang pultahan. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. Pinaagi ka na ako. Ako mao ang pultahan. Ingat pa sa itong Yesus Kristo. Si bisan kinsang musulod, agi ka na ako. Siya mamaluwas. So, asa ang kaluwasan higala? Nas pundok? No. Wala din sa grupo higala ang salvation. Ang salvation na kang Ginoong Hesus Kristo. Na kang Christ ang salvation. Wala din sa pundok. Diha kang Kristo nga ulo. Mabito na mag-isuon, no? Pati daghan ng pundok nga. Na yung mga pundok yun nga nagtuo nga pinagi sa ilang iglesia o grupo ang tao musulod aron makasinati kaluwasan. Mabanay kitulo sa kasimbahan sa itong Ginoong Hesus Kristo sa mga Baptist churches, particularly ang iyang kaiglesia ng Sovereign Grace Landmark Baptist churches. Mao ba na? Wala yun magtulo, mag-isaon. Niyapito ko yung mga libros sa doktrina sa gibiling pagtunan sa atong mga forefathers, pagtuo sa mga particular Baptist, sa mga Anabaptist, Waldensians, wala yun na sa confession of faith higala nga ang kaluwasan is by joining a church or becoming a member of a Baptist church. Wala yun. So, asa na yung kaluwasan, Pastor? Ang kaluwasan na adiha kang Christ. Now, kining mau pagtulunan false doctrine higala salvation through church membership gidala na sa mga reprobates, mga tao, mga sinalikway sa Ginoo. Manunita mahibulong kung si the late Pastor Magobat Senior pa Brada Top,
kanang mga reprobates, kanang mga sinalikway sa Ginoo, kaya na maging mas sinalikway, di maginato na madinay. Itugot na silang manuha na sila. Aron pag-gather, aron pagtigom sa mga kauban nilang mga reprobates. Amo na. Pastor, doon na ba is it possible ba, Pastor, nga ang mga elect sa wa pa masaib, mapuntaan ni maong mga pundoka ng mga kulto? Oh yes. Siyempre, kinigong mga elect nga wa pa maluwas. Doon na may duha klaseng pinili. Mga pinili sa Ginoo nga mga nasaib na, sa dihang maabtan na sa gospel, o na kanang i-born again sa Holy Spirit. Maluwas mong gina. O kato mga pinili nga wala pa masaib, pangita pa sa Ginoo. Bito nang natay pagwali sa kahanginan tungkol kay pinagi ni maigsoon, no? Pinagis pagwali sa gospel. Tawagon sa Dios ang iyang mga chosen. Basa na to na sa Tesalonica, ikaduhang Tesalonica 2:14. Now, dili ba sa balita sa 2 Corinthians, rather 2 Timothy maigsoon. Dili sa 2 Timothy, mo dito ruguta sa verse 8. Kay propesya ni Apostol Paul nga in the latter days, makatapos ang mga panahon, umabot ang panahon nga malisod. For men shall be lovers of their own selves, no? Yung versikulo 2. Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Muling karakteristik sa mga tao paabot sa katapusang panahon. Versikulo 8, yung din now as Jannes and Jambres withstood Moses. I-mention good may mga tao sa daang tugon. Misukol kang Moses. So do this also resist the truth. Mosab ni mga tawanan. Gingon niya sa mga previous verses. Niya po yung mga tao nga resist kamaturan. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. May isang ugma ako ng isgutan. Teoras. No, again, kung ikaw pa masaib, I may say this time, kung baka sa kaluwasan, come to repentance. Hinusuli mo mga sala, og saligi, sige na si Kristo pakilog ka kaniyang kaluwasan, diha lang yun kang Christ. Kasi natin kaluwasan ni Gala, diha lang yun sa Ginoo. Og akong prayer alang kanimo, nga naminaw karon. Unta, iyatan ka sa grasya sa Dios. Hatagan ka sa pagtuos, paghinulsol, o pagsaling kang Christ as Lord and Savior. Sige, maisawan, aton sab nga ipadayon ang paghisgot, mahitugon ninyong pagtulunan sa reprobation or kinibang pagkasinalikway. Kung doon ay pagpili sa Diyos o katawhan nga to sa kaluwasan, kay mamanay klarong gideklara din sa ikaduhang Tesalonica 2:13, gipili aron maluwas, o usab sa Epeso 1:4 nga sa wala pa matukod ng kalibutan ang Dios nagpili na kanatong daan ng pani Apostol Pablo, no? He chose us before the foundation of the world. Ang pangutana, ang mga wala mapili unsay tawag? Paigsoon mo na ang gigon sa Biblia nga kung naay mga naluwas o gipili, aron maluwas, katuwa mapili, gitawag na og mga reprobates o mga sinalikway. O atong gipakita ang pipila ka mga bersikulo, atong yaging adlaw kagahapon, nga doon nagawin mga reprobates maigsoon, nga gisgutan sa balaang kasulatan. Sa mapanglitan, gining ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, Sige, ablihin nyo palihog yung mga Bibles, no? 2 Timothy, chapter 3. Ato ninggi sugdan, rather usas mga kuto nga mga bersikulo maigsoon, nga atong gipakita ang truth din nga na ay mga tao, nga giingon pa ni Apostle Paul din no? Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do they also. So do this also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. Mga sinalikuay, kalabot sa pagtuo
So, na mga tao maigsoon. Ingon pa ni Apostol Pablo din sa time din ni Moses. Daghan mo to actually, daghan mo to mga nagsupak ni Moises. Pero, gi-mention gyud din ni Apostol Paul. So, ano kabalo mo si Apostol Paul na to, Pastor? Siyempre, basa man siya sa daang tugon. Kuan baya si Apostol Paul maigsoon, Pariseo baya siya. Kanya ang mga Pariseo, maubaya ni sila ang usas sa mga nagatuon pag-ayo sa kasulatan gawa sa mga iskariba. So, na-mention ni Paul din Sumunod akong basa Ikaw din Igon nga si Janes o si Hambres. Misupak ang Moises. Kining matahan Usab misupak sa kamatuoran. Hugaw ang ilang hunahuna o pakyas ang ilang pagtuo. Pangindihag pakyas ilang pagtuo. Reprobates concerning faith. Concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. So, mga isuon, pipila ni sila sa mga gimension sa Biblia nga mga reprobates or mga sinalikway. Gawasan na pastor na pabaylain, yes, daghan ni gala. Naman kung nakabaton ba mo ninyo itong booklet, no? The Faith Once Delivered. Pagtuong gikabilin, doktrina nga gikabilin sa mga katigulangan dinis ato ang kapanahonan. Just for example, no? There is unang Samuel, before that, there is ito sa bagong tugon. Na-mention na to many times kining Judas, versikulo 9, Jude, not the 9, but Jude verse 11, I mean. Judas, versikulo 11. Tanawan niyo maigsoon. Asog na ta ang versikulo sa tamang sugalan sa Judas or Jude. Verse 3, dito, versikulo 3, sugod. Jude, verse 3, matuloy pa din ni Jude, Beloved, when I give all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and to exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Ingon din mga hinigugma sa nagasulat ako kanyo sa dakong kaikog mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan. Naghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuhan nga sa makausara ug sa dayon gitugyan sa ngadto sa mga balaan. So, ang pagtuong gisigutan diri maigsoon doktrina, no? Nga pakigbisugan gyud nga once and for all gitugyan kana ngatos katawhan sa Ginoo. O kining maong bersikulo nagpakita kini dahiga lang nga ang doktrina sa Ginoo pasapasa kana. Bersikulo 4 nganong pakigbisugan ang pagtuo ang doktrina. Kaingon sa verse 4, for there are certain men crept in unawares who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Dahil na may sonsogod na sa versikulo 4. Versikulo 3, yawag ni Apostol o rather ni Judas nga pakigbisugan, panalipdan, barugan, tuhan good, pagayo ang doktrinang gibilin sa tong Ginoo diya sa ang kaiglesiyahan. Ang rason ng pakigbisugan, versikulo 4 kay na ako noy mga tao nga makasulod diha sa kasimbanan sa atong Hesus Kristo nga sa hilom mga igsoon magpakatag o madala sa ilang mga heresy. Yung pa ni Jordan kay diha kaninyo may mga na nagpakasulod sa hilom
pipila ka mga tao nga dugay nang gikatagana alang nining maong pagkahinukman. Giordain, no? Sa English pa may isang giordain. Ordain to this condemnation. Nagikataganan ng dan alang nining maong pagkahinukman sa silot. Mga taong dili Dios noon nga na naghimo awa higala, no? Lahi day ng religious o pagka-Diyos noon, no? Tanan ng mga Diyos noon, religyoso nga tao. Pandili tanang religyoso nga tao, Diyos noon. Naikalainan sa tao nga Diyos noon o taong religyoso. Ang taong Diyos noon, religyoso gyud. Pero dili tanang religyoso, Diyos noon. Kaysa man ang mga taong Diyos noon, Pastor, mga tao nga nagsulod sa pulong sa Ginoo. Samtang katong mga taong religious apan, ginatuis ang kamatuoran, mo ni mga taong dili Diyos noon. Di na ingon nga, di na si Diyos noon kay mukatawa, ang mali na di na mauhigala. So may mga tao nga sa silong, sa sila, managpakasulod diya sa kasimbahan sa Ginoong Kristo, managdala sa ilang mga heresiya, mga heresy. Matong ingon po ni Apostol Peter dito sa atong gibasa bitaw mo ison, ikaduhang Pedro 2:1, nga doon ay mga taong magpayuhot sa ilang mga mini o mali nga mga doktrina, mga magtutudlo, mini nga mga magwawali. Ngayon sa ito pagkabalo nga ang doktrina na mini, awa mo subay sa Biblia, sa mapalitan karon mo dinay, kanabang supako ng pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Unya, dili mo tuo sa doktrina sa grasya. Makabalo ka ba, maigsoon, daghang kayo, bisan gani nga lang Baptist, daghang mga Baptist karon ang di mo tuo sa doctrine of election. Kadagan, diri Cebu, sa Luzon, sa Visayas o Nisminda, bisa pa subang nasod maigsoon. Pero ang dagahan ang mga Baptist, Baptist good mismo, labaw na yun ang di Baptist. Di mo tuo nga doon ay pinili ang Diyos nga tos kaluwasan. Kamang mga Baptist nga nagkatulag Baptist churches diya sa inyong mga nagkaratula o Baptist church diya sa inyong mga tigumanan. Unya musupak mo sa doktrina sa grasya, labi na ning gitawag nga pagpili nga tos kaluwasan. Di mo mutuo na ako pa niyo, yun lang ang tanggalo ng inyong karatula. Kay buling-buling lang mo sa ngalang Baptist. Ang mga Baptist, mga isang kabalo ka, original nga mga Baptist, sovereign gracer, nagtuo sa doctrine of grace, nagtuo sa tulip doctrine. Ang mga Waldensians, ang mga Anabaptist, mga particular Baptist, mabatotong gitawag sila particular Baptist, kaya nagtuo sila sa particular redemption. Pero dito, balik na mag-isoon sa issue din ni sa Judas, o sa Judas. Jude. Kung sa ito yung ni Judas din mag-isoon, Apostol Judas, ingon niya, pakigbasugan ninyo ang pagtuo nga sa makaw gitugyan sa mga balaan. Tungkol kay diya sa inyong taliwala, doon ay mga taong sa hilo, musulod nga magpayuhot sa ilang mga sayop ng mga doktrina. Mga tao nga dili Diyos nun, ingon pa ni Judas din, no? Nga na naghimo sa hiniwi nga pagpadapat sa grasya sa atong Dios alang sa ilang pagpatuyang og na nagpanghimakak sa atong bugtong agalon o Ginoo si Jesucristo. Tanawa mga reliyoso, pero religious nun, nga diin na naghimo nining hiniwi nga pagpadapat sa grasya. Di gani ka mo tuo eleksyon to salvation. Ang imong pagpadapat sa grasya, hiwi. Kung sa pagkagrasya na kung salvation by grace, kung mo tuo ka nga ang tao maluwas, pinagi siyang free will. Di ba? Di hiwi na. Ang sa Bible may son, free grace baya. Grasya nga way bayad, libre. Kunya sa mo na ron nga,
sa Arminian doctrine ang tao maluwas pinagi man siyang free will. Gihimo na ni Kristo ang doktrina sa Arminian, ha? Gihimo na ni Kristo ang tanan niyang mahimo. Apan kung ang tao di mo kiparar sa trabaho sa Ginoo, way mahimo ang Dios. Mo ni doktrina sa Arminianism. Nya kaysa may mga nagtudloan alangan magpersonal ang yawa mo matudlo, dili. Doon ay mga tao ang yawa. Tawag bitaw na nga mga anak sa yawa. Kaya mo ni ilang doktrina, mga religious. Mga tao religyoso higala. Verse 5, direta, Judas, versikulo 5. Karon buot kong ipahimdom kanyo bisan tuod sa makausa og sa dayon, nasayran na ninyo ang tanan nga ang Ginoo maigsoon kining gipangyon ni Jude ni ba, no? Bisag kabalo na mo ani ni Jude, ako ning pahimdom nyo sa makausa pa. Sa English ba na, I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this. Kabalo naman mo ani. Mato pa ni Jude, nasayod naman mo ani. Pero ako ning ipahinumdom kaninyo pag-usab. Mabita na sa Bible maigso, no? Balik-balik lang yun. Pahinumdom, reminders. Kaya kita, malimtanon. Malimtanon higala. O niya, minaw pagyog napagyodaghang gapanudlo og sayop nga doktrina, di makabantay na makatuo. Pabitaw na nga diri lang sa Dinagat Islands, balik-balik tagtudlo din takulahaw lang hingtuo sa mali nga doktrina. Kasi pwede makatuo nga nagdala go po ngalan nga Sovereign Grace Landmark katong taga Luzon ba. Yun nga, parihara mo dahil na to. Pag diga, usa ang pagkapariha nga, ang ilang doktrina maigsoon, mao nga, kung di ka makatuo sa tulip doctrine, di ka luwas, kada kung malian na nila. Gihimo nila noon nga, ang pagtuos tulip mo ipagis kaluwasan na. Misag mo dinay pa sila ani. Hindi man sila ka-dinay yun actually, kay ilang man ang gisulat, naman silang booklet. Sa komposisyon ng ilang booklet igala di sila kadinayan So sa resulta nasayop o niya may tatog ni Rikant naghinulsol ba niya gibiyaan ng sayop ng doktrina arang-arang unta man naikan na siguro og tuos mali paturatoy na lang kundi ni sila mo balik ba sa kamatuoran, mao ginangging sa Biblia. Doon ay mamiya sa pagtuo. Versikulo 5, balik ta sa Jude verse 5. Iyon din Karon buot kong ipahimdom kanyo, bisan tuod sa makausa og sa dayon, nasayran na ninyo ang tanan. Ngang Ginoo nga nagluwas sa usa ka katawhan gikan sa yuta sa Egypto, maninitabo no? Ang mga Israelites nga gikan sa Egypt, gikuha sa Ginoo sa ilang kaulipnan sa Ehipto. Siya sa kapulihay milaglag diha kanila ni atong wala man nagpanuo. So it is possible maigsuon nga nay mga tawo nagpatuo ra. Ano dahil ni Kristo Jesus kadaghang nagsunod-sunod sa Ginoo. Katubitaw ni sakay si Kristo sa asno. O niya isulod sila sa Jerusalem. Nagdala sila mga palwa, mga dahon, na nagsinggit sila nga, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Diba? Hosana. Bulahan siya nga nagani sa ngalan sa Ginoo. Kabalo ko mo ison? Naadito yung mga taon ni singgit nga, Hosana, bulahan siya nga nagani sa ngalan sa Ginoo. Mabutoy, naapoy mga tao ditong misinggit usab og mingon nga ilansang siya. Crucify him, crucify him. Sila to. May sorbi ni mo og tanan nga, tanan nga, kuyo-kuyo sa Ginoo. Iyang tinunan, dili oy. Naay na mahawa, basaha, pamatuod nga dunay na, wala gani makadawat sa doktrina sa Ginoo. Book of John, chapter 6, verse, napatay oras? Napatay pipila ka mga minuto higala. Juan Kapitulo 6, unya din sa versikulo 60. John chapter
6 and then verse 60, daghan sa iyang mga tinunan sa ilang pagkadungog niini na naging lisod kining sultiha kaysa may makapatalihog niini. It is a hard saying, who can hear it? Sa lisod may dawaton sa pipila ka mga tinunan sa itong Ginoo. Apan sa pagkahibalon ni susulod sa iyang kaugalingon nga ang iyang mga tinunan na nagbagut-but mahitungod niini, siya miingon kanila, nakapaluya ba kini kaninyo? Kabalkaw sa inyo mong resulta ato higala. Verse 66, tapos niini, daghan sa iyang mga tunan mitalikod og wala na managpanglakaw uban kaniya. So mga igsoon, makita nimo ang mga true disciples sa itong Ginoo, ang tinuray nga mga tunan sa itong Ginoo mulunod patay ngadtos katapusan, dili mo biya sa kamatuoran o ginahigala, no? Ang mga tunan sa itong Ginoo dili mo biya. Pastor, kung mubiya sila sa doktrina sa Ginoo, mubiya sila. Muna ingon diya sa 1 John 2:19. Sila na mahawa kanato kay sila dili man ato. Kay kung sila ato pa, managpabilin unta sila uban nato. Apan na mahawa sila aron madayag makita ang sila unsa ang daw diya. Sila di ay dili kauban nato. Ay so nato ni padayon ugma. Wala ba tayo oras? Salamat sa panahon gihatag ka nato sa Ginoo. Higala, again, karon kong ginasulti kini, makaluwas ni mo laylain si Ginoo Jesucristo ra gyud. Siya lang. Dugo ng iyang giula sa cross, malay makahilo ka nimo. Higala sa imong kalapasan, kasalanan. Kumusta dahi, Pastor Jimmy Probadora, dali sa langan, Pastor? Nakabisita ba si Ray? No? Sige lang, mo bisitar media ni Berlin Ronog mga kaubanan. O gipala sa pagampo mga ison, again, ang akong napahibalunan, no? Nga karong sunod buwan, atong pangandaman ni end of September, no? Last Friday of September, niya pagkaugma Sabado, atong training din sa Padada, no? Workers training, mga isoon, pagbansay sa atong mga magbuhat. Kung sa bato niya pa sa pagampo kining bulaton din sa Davao del Norte, Davao de Oro training niya punta. O karong bulan na, ang pagbisita na mo niya, sa Leyte o sa kana na ang Lapu-Lapu City. Handulog ma sa sabaltak na o sa samang istasyon inyong higalas kahanginan Andres Atob Jr. Manamilit, magaingon ang Dios, magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.